Yes, sir. 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 Live tayo. So guys, welcome back sa Buhok Gaming Channel. So right now, malakas ba yung mic ko? Yan. So right now guys, may mga update tayo sa mga bagong play. Pasensya na kayo sa background ko. Naglilinis kasi ako ng studio natin right now. No? So, yan. Wait natin. So pag-usapan natin yung mga pwede nating laruin na mga nasa ba yung cellphone ko? Laruin natin yung mga play to earn, mga play to airdrop, and then syempre, winner announcement din tayo para kay Wiswoods. Alisin muna natin tong nitro natin. Yan. Yun. So, Rosencrantz Estrella, big shout out. Rosecrantz, Elwood Natividad, big shout out kay Elwood. Okay, magandang gabi. Happy, ano ba ngayon? Happy Saturday. Saturday na ngayon, no? So, angat ko lang to para makita ko kayo. Yan. So, again guys, siguro yung tanong, Buhok Gaming, madaming play to earn ngayon, madaming play to airdrop. Ano ba yung magandang talpakan? And then, kamusta si Wiswoods? Kamusta yung ibang mga play to earn na binigyan nyo ng review? Si Pagotchi, kamusta na? Pwede pa bang kumita dyan? Buhay pa ba si Goblin Mines? No? Hindi na rin natin nabibigyan ng update si Goblin Mines. Si Paragons, kamusta na yon? Ano na ba nangyari dun sa mga play to earn na yan? No? Magandang gabi, Sir Elwood. Natividad, kamusta na kayo dyan? Magandang gabi sa pamilya mo. I hope you guys doing alright. Judy Petros, magandang gabi sa inyo. By the way, kampanya na ng mga local politician natin. Baka mahirapan kayo pag uwi nyo sa mga trabaho nyo, bahay nyo, laging matraffic ngayon, no? So, nakita pala natin kanina, yan, si Wiswoods. Yan, click muna natin tong si Wiswoods, no? So, si Wiswoods nga pala, nalalapit na talaga yung TGE and alam nyo naman, nagpamudmud tayo ng GCash rito. Later on, dun sa mismong group natin, ilalagay ko yung 10 nanalo ng worth 1,000 pesos dito kay Wiswoods. Random lang naman yung ginawa natin. No? So, makikita natin ngayon kay Wiswoods, pag pumunta tayo, meron na silang TGE something dito, no? So, itong TGE na to, may sarili niyang calculator, pero meron namang in-depth yan na calculation doon sa kanilang mismong website. So, alam mo, clickable dito yun eh. Yung in-depth na yan, hindi ko makita, no? So, anyway, later on, papakita ko sa inyo, no? Pero, right now, meron tayong tinatawag na, pag pupunta tayo dito sa world map, etong marketplace, no? So, recently kasi, actually, within 1 week, marami tayong nakitang mga naka-play to earn or naka-free to play version dito kay Wiswoods. Binenta nila. Okay, itong mga Wish nila. Okay, actually, bagsak presyo nilang binenta. Talagang pamigay. May nakita akong 2-star, may nakita akong 3-star binibenta na magaganda yung traits guys ha, itong skill nila no. Magaganda yung skills. Binenta ng mura. Okay, ang daming nagbenta ng mura dito sa marketplace nila. Kahit ngayon, at this very moment, marami pa rin nagbebenta ng mura. Kasi nga, hindi natin masisisi no, nagbukas yung marketplace ni Wiswoods, nag-take advantage na kagad sila. Kasi pwede na silang kumita, no? Magkano nga pala yung Vera? Check natin. May nakita ko, may nagbebenta 3, 4, 5 Vera. Okay? Check lang natin, no? Binibenta nila. So, yun nga, kasi nga, kumbaga, kikita na kagad sila, instant money na, why not, no? Pero sa totoo lang, napakabata pa nitong si Wiswoods and then to think na madami na kagad nagbebenta. For example, yung nakita natin, 3 Vera. That's 1,317. Pero we are expecting yung binenta ng 3 Vera or Vera token lang, aabot pa talaga ng 12 to 15 yon. So nung pinost yon, yung binenta niya ng 3 Vera lang, siguro wala pang 10 seconds na benta na kagad. And then, ito pa yung, and then dyan, yung nakabili nun, parang within 2 hours, binenta naman niya ng 5 Vera. Okay. And then after 5 minutes,
binenta niya ng ₱5 nabili na ulit, okey? Kasi nga sobrang mura nilang binebenta, hindi siguro yun nga, for example yung 2,195 malaking bagay na yan, pera na yan considering na naka free to play version ka lang, kumita ka na kaagad 'no, wala pa yung TGE. So kumbaga, kita pa rin yung holder na yun, yung nagbenta na yun. Pero yun nga, in the long run, nakikita namin sa team, sa mismong, trajectory ni Wiz Woods, magmamahal pa talaga yung mga Wiz dito. So ako mismo, yung nakita kong maraming nagbebenta nung Wiz dito, namakyaw na rin po ako. So parang umabot ng eto lang nung nakaraan lang, umabot ng ₱14,000 din yung nabili ko, okey. Pero yun nga, expected na talaga namin tataas yan kasi TGE nga guys, malapit na yung TGE for this one. Nandiyan na nga yung TGE niya, oh, nakalagay na, ika-calculate na lang and then sa mismong website nila, basahin nga natin, punta tayo dun sa ano nga pala yung group ni Wizwood, iba na kasi, Vibes ba yun, Magic Vibes ba yun? Yan, Magic Vibes kasi yung pangalan dito. Sa Magic Vibes, punta tayo dito sa Philippines. And then dito sa Philippines, ito. Yan, 2-point update announcement. An update will start. Ito na. Wiz token TGE launch. Okay. After update, the Wiz tokens obtained before the TGE will automatically convert to T-Wiz. So kung makikita nyo yung sa akin, yan guys, naging zero na yan kasi naging T-Wiz na nga yan. Magiging T-Wiz yan. Okay, T-Wiz. You can check your balance on the TGE page. Note that T-Wiz will not be used for in-game action. Alright? Tapos, the Wiz token will start trading on SEC on March 31, 2025 at 11 a.m. UTC. In the following 48 hours, liquidity will be added for the Wiz WebRA trading pair on BEX and we will reapply for Berachain RFRV. Kano price ng Wiz token? Sir Luffy, no, actually, ako ito lang personal ko lang to Although nakalagay dito, March 31 pa magti-TGE, ang nape-predict ng team namin, hopefully magkatotoo sa akin $5 per TWIS. Okay? $5. So just imagine kung meron kang, sabihin na natin, 100, no? Na Wiz token right now, paldo-paldo na pala yan. Kasi nakikita natin, kaya maraming nagbentahan nung mga wizard nila. Kasi nga, ang laki nung ine-expect natin na token. So, hopefully magdilang angel ako na $5 or kung magkakamali man, sana mas malaki sa $5 kasi nga madami tayong wish na na-farm kasi nagsipag tayo. Elwood, di ko makita yung calculator, sir. Saan may calculator? Dito lang. Or baka tinanggal nila? Teka lang, check natin ito, detailed rules. Okay, pag click mo yung detailed rules na yan, lalabas pa yung mas in-depth no na information dito kay Wizwood. So, talagang nalalapit na yung TGE ni Wizwoods right now. And then, yung mga wizard na kung titignan natin sa marketplace, nagtaasan na bigla yung presyo. Pero madami pa rin naman nagbebenta ng mura, kaso nga lang, yun, madami na rin nagbili yan. G-Parbs Tibay. Kailan mag-open ulit yung mining boss? Kaka-level 30 ko lang. Itong mining ni Wizwoods, may tumatahol na aso. Itong mining ni Wizwoods right now, wala pa tayong schedule kung kailan mag-open yung corn pools nila. Pero definitely, alam ko baka Q2 na mag-start yung panibagong mining nito. So that will be around April or May. So, yun na lang yung aabangan natin. Pero the good news naman, according sa mga nakukuha natin chismis dito kay Wizwoods, bukod dito sa mining, meron na tayong ibang ways para mag-mining. Parang may mga panibagong games and mechanics na. No? So, requirement pa rin, level 30 ba, Book Gaming? Hindi ko alam pagdating sa mga games na yun. Pero commonly kasi kung level 30 yung requirement dito sa mining, baka ganun na rin yung maging requirement dun sa mga upcoming na games para mag-mine ng Wiz tokens. Ayun nga na-mention namin kanina, bagong-bago pa lang si Wizwoods, nandito pa lang tayo sa Q1 pa lang
Okay, I mean Q1, phase 1 pa lang nung kanilang earning mechanism. Okay, so hindi pa nga nagti-TGE, marami nang nagbenta ng mga wish nila. Basically, madami na kaagad kumita. Ang aking lalamunan, wait lang. Excuse me. Sa lalamunan ko sumabit na naman. Ayan. So, close muna natin 'tong mining. And then, balik muna tayo sa binabasa natin kanina. So, again yung TGE natin, March 31, pwede na tayo magti-TGE na. Wizard growth attributes, ano ba yan? Growth attributes will now be visible on the Wizard detail page. This attribute will affect the bonus coefficient for base stats when the Wizards level up. So, panibagong update din yan. New Wizard Morph. Ano tong New Wizard Morph? So, pwede na siyang mag-morph, no? These new items allow you to change the appearance lang and growth attribute of a specified wizard in a consumable item. Chrono Wizard Bear. The wizard comes with the Master Magical Arts skill and has a growth value of 1.2. The Quick Ditch Tax equity features will be launching soon, allowing Chrono Wizard Bear holders to receive allocation and governance right from so itong Chrono Wizard na to, narinig ko nga pala, parang ano to, parang NFT mo na mag-idle earning na para sa'yo. So for me, much better yan kasi nga mas kikita kayo diyan for that particular game. Pero guys, in this content, hindi lang Wizwoods yung pag-uusapan natin, no? So itakil din natin yung mga iba pang mga games na na-review din natin dito sa gaming channel. So unahin na natin si itong Paragons na 'to. Ano na mangyari kay Paragons? Book Gaming. Okay, lagay natin 'tong si Paragons. So, si Paragons naman, at this very moment, active pa rin, pwede ka pa rin mag-farm, but the thing kasi ang pina-farm natin dito kay Paragons is si Zeton. Okay? And then, si Zeton ngayon, hindi mo na 'to kaagad mapapakinabangan kasi wala pa daw yung liquidity. So more or less, si Zeton, pwede natin siyang i-stake para makakuha tayo ng ton. Pero pag click natin 'tong si Dwarf, yan. So makikita nyo kahit yung 21 or 21 Zeton na naka-stake ko right now, halos wala ka nang mapa-farm dito, halos wala kang kikitain. 0.0009% yung daily APR mo. Paano ka kikita ng ton kung ganyan kababa? Maylene Manuel, magandang gabi. Okay, big shoutout sa inyo diyan. I hope you are doing okay. Okay, so balik tayo kay Maylene, no? So, maraming salamat sa pag-tune in. No? So, paano makikita ngayon kay Paragon's Book Gaming? So, nakita niyo naman sa previous video ko, naging transparent tayo. Madami tayong biniling mga item, NFT, hoping na kumita. And syempre, itong Z token nila, wala pa rin yung TGE. Tapos, nung bumalik naman tayo sa kanilang community ni, ano ba yung pangalan ng Paragons? Ang kanilang community, global chat, nakita natin na active sumagot yung admin nila. Pag nagtanong ka, yung admin ni Paragon, sumasagot, active siya. Pero kahit na ano namang itanong mo, pare-parehas lang siya na sinasagot. For example, may nagtanong, is there no option to direct Zeton to Ton? So sinagot din naman niya yan, pero more or less, wala naman talagang konkretong sagot na binibigay para sa kanilang mga customers. So for example, hanap lang tayo dyan. Ito, how can I swap Zeton to Ton? Basically lang naman yan. Puro ganyan makikita nyo to. You get Zeton every 8 hours, tama naman. Sumasagot siya. For example, ang tanong ng karamihan, yung Zeton kasi ngayon, syempre, yun yung main currency ni Paragons, is wala namang value. Okay? Ang sabi nila, back 2024 ng November pa, or December rather, kailangan nila ng liquidity para magkaroon ng value. Etong si Zeton, ayan, si Zeton. So si Zeton na yan, ang expected na magiging value, 1:1 ni Ton. So kung magkano yung presyo ni Ton, yun din yung magiging value ni Zeton. Pero ang problema kasi, wala pa daw yung liquidity. So madami nagtatanong dyan, kung kailan, sumasagot naman sila, within this week, within this month, puro ganon. So paulit-ulit, sumasagot. Pero ako guys,
Sa nakikita ko dito kay Paragon and then pinakita ko naman sa inyo umabot ng almost 67,000 yung ginastos natin sa game na 'to. Although may nabawi naman tayo hindi ko masabi naka-ROI pero, hindi talaga ako kumita 'no. So nakikita ko ngayon dito malabo na akong kumita, malabo na akong kumita dun sa 67 na ginastos ko and hindi feeling ko hindi na siya magsu-sustain. Puro sagot lang 'yan, ganyan-ganyan pero in the end of the day talaga parang malabo ng magkaroon ng 1:1 na value para kay, Zeton 'no. So Zeton, equivalent daw sa 1 ton pero malabo na 'yun, hindi ko na nakikitang mangyayari pa 'yun although sumasagot yung admin nila, ewan ko baka nagpapaantok na lang 'yan, pero nakita natin yung global chat nila, just imagine from 63,000 na member, 14,000 na lang yung member sa kanilang community. In my own point of view, although gumastos ako dito kay Paragon Sync, this one is already dead play to earn. That's sad to say, pero yun na yung nakikita natin. Wala naman silang concrete na sagot na, wala silang date na binibigay. Roadmap nila, expired na, hindi na nasunod. So, for me, hindi na maganda yung mga ganong klaseng play to earn. So, for me, nilalaro mo pa rin ba yung book gaming? Kiniklik-click ko na lang kasi sayang naman. Nandiyan na yung mga nabili kong item, nandiyan na yung mga NFT na nabili ko. Sayang din. So, ginagamit-gamit ko na lang siya. So, close na natin yan. Nakapag-click na tayo. Book Gaming, kamusta naman si Slipagotchi? So, si Slipagotchi naman, um, nakakategorize 'to as play to airdrop 'no. So, play to airdrop si Slipagotchi. So, the good thing naman kay Slipagotchi, hindi mo naman technically hindi mo naman kailangan gumastos dito. Kailangan mo lang din magsipag-sipag, konting, tiyaga lang para makapag-farm tayo. And then alam ko nung tinignan ko rito, parang nasa level 23. Okay pa level 23 something na ako. Wait lang guys, claim lang natin 'yan. Double check lang. 23, level 35 na pala. Okay, nasa level 35 to silver star requirement na ako. So ito yung pina-farm natin na token diyan. 'Yan. So kailangan ko magpa-level 35. Ben Delubio TV, magandang gabi Sir Ben Delubio. Big shout out sa inyo. Maperang gabi sa inyong lahat diyan, Sir Ben. Salamat 'no, sa pag-watch dito sa YouTube channel natin. Kung may mga concern, katanungan nga pala kayo sa mga play to earn, play to airdrop nyo right now, please don't hesitate na mag-comment 'no. Sagutin natin lahat yan. Boss, Vera ba yung need na gas fee sa Wiz? Vera po yung need. So dapat, okay, yung wallet nyo, yung in-game wallet nyo sa Wizwoods, kahit papano, kahit mga worth 100 pesos na Vera lang, meron na kayo. Pero don't worry yung 100 pesos na pera nyo, hindi naman yung ganun kalaki yung gas fee, no? So, para hindi lang masayang yung transaction nyo, gawin nyo ng 100. More or less, nasa 8 pesos, 12 pesos, 13 pesos. Siguro kung mataas yung traffic, 15 pesos lang yung gas fee dyan kay Wizwoods, no? Edison Rosario, 1159 token Wizwoods lang ako sa akin. Naku! Napakalaki na niyan. Okay, meron ako nakikita. Nasa 50, 100, 200 lang. Sir Edison, yung token nila. Okay, yung sa'yo, 1,159. Solid na yan. Okay, solid na yan. Kasi nga, no, sana magdilang angel tayo. We're expecting na $5 per Wiz token. Yan yung nakita ng team namin. Sana hindi tayo magkamali. Or kung magkamali man, sana mas malaki. Computein nga natin yan, Sir Edison. Curious lang ako no. So gawin natin yung calculator. So 1,159. Okay, so pagpalagay na natin na natsamba ni Book Gaming, no, yung ano ba yan, ba't ayaw na lumabas ng ano natin? Yan. Natsamba ni Book Gaming yung kakalabasan nung Wiz token nag $5 nga. So check natin yung Tether. I-accurate natin ayan, i-check natin. So sa Tether, kung magpa $5 yan, 286 times 286. Naku, grabe.
Ano, balutuan mo ako, kinumpyut ko yung puwede mong kitain 'pag nag $5 yan. Pero alam ko guys, for example itong 1,159 'no, alam ko hindi mo naman makukuha lahat yan 'no, portion by portion lang. Kung 1,159 yan kung di ako nagkakamali, 10% lang muna yung makukuha mo sa, unang withdraw. So 10% lang ng 1,159. So ilan yun, 1,159 times 0.10, 115 times 286. Malaki pa rin, sobrang malaki pa rin, sobrang solid pa rin yan 'no? Yan, evening. Joe Gaming PH, magandang gabi. Hopefully okay kayong lahat 'no. So magandang gabi Sir Joe Gaming. Salamat sa pag-tune in dito sa Buhok Gaming Channel. So later on nga pala dun sa Telegram group natin ipo-post ko yung mga nanalo naman ng GCash kay Wiz Woods. 10 lucky winner yon. So ilalagay ko na lang dun. So yung mga token niyo sa Wiz Woods alagaan niyo kasi nga magti-TGE na ng March. Ano yung kanina nakalagay? March ba yun? Nawala tayo. Pero yun nga, nakabasa natin, no? So, close muna natin si Slipagotchi. Balik nga muna tayo kay, um, ano ulit yung pangalan ng ano ni Wizards? Ayan, ni Magic Vibes. Na kay ba't kasi pinalitan naging Magic Vibes? March 31 yung magiging TGE dito kay Wizwood. So abangan na natin yan March 31, 11 AM UTC. Alam ko apat na sec yung paggagamitan nito. Hindi ko lang alam kung ano yung mga sec na gagamitin right now. So wala pang sinasabi. Pero yung apat na sec na yan, hindi siya yung nasa top 3 ngayon. So basically hindi yan Bybit, hindi yan Binance, hindi yan Bitget, no? Siguro nasa pwedeng pumasok yung MEX diyan or something or anything. So yun yung mga we are expecting about, no? So check lang natin. Ito nga pala guys, kung meron pala kayong time make sure na pumasok kayo lagi dito sa Buhok Gaming na community natin kasi dito ko binabato yung mga giveaways, dito ko binabato yung mga winner announcement natin sa community natin. Baka mamaya hindi pa kayo naka-join dito sa community, sa Buhok Gaming community, please pa-join na lang 'no. Active 'yan. Madami din kayong makikitang mga kung ano-anong puwedeng pagkakitaan dito 'no. Maraming member na freely puwede silang mag-post. Pero siyempre 'pag may nag-post ng mga puwedeng pagkakitaan dito, basahin niyo rin, double check niyo para give your time to be your 'no, dito sa ating mga sa mga nagpo-post sa Buhok Gaming community natin 'no. So hopefully makasama ko kayo dito sa community. Again, similar thing dito kay Wizwoods yung GCash, dito natin ipa-plan, dito ko ipo-post 'no, para makita niyo rin kaagad. So ito nga pala 'no, alis muna tayo kay Wizwoods. Si Monster Combat Buhok Gaming anong update? Si Monster Combat naman, yes, nakapag-TGE na sila. So may TGE na si Monster Combat, all good. So ibig sabihin 'pag nagpunta kayo dito sa PancakeSwap, puwede na kayong makabili ng, ang mga pangalan ng token nito ni Monster Combat parang MKR ba? Parang gano'n 'no, pero napaka-basic lang kasi laruin ni Monster Combat. So ako nagwi-withdraw ako almost everyday or almost today basta maka-100 na ako na token ni MSK token, 'yan pala. 'Pag naka-200 na ako ng MSK token, binebenta ko na 'no. Idol, naka-join na ako do'n, 2024 pa. Yun! Salamat Sir Joe 'no, ano pala 'to talagang make active member natin si Joe Gaming PH. Maraming salamat Sir Joe sa pag-join dito sa Buhok Gaming community and rest assured na 'pag may mga active na giveaways tayo, ibabato kaagad natin 'yan diyan sa, um, Telegram channel natin 'no. Meron din tayong X account. So ito nga pala 'no, balik tayo kay Monster Combat. Yan, si Monster Combat, play to earn sa desktop, more or less, palo-palo. Okay, palo-palo 'tong si, Monster Combat. Okey naman. So right now nag-TGE siya, so hopefully yung token niya tumaas. Yung token nito that's around 0.9. Okay yung presyo nung token ni, Monster Combat. Pero si Monster Combat, similar thing, hindi siya free to play.
or may free to play siya pero masyadong mababa yung kikitain niyo, more or less kailangan niyo talagang bumili or mag-mint ng NFT kay Monster Combat. So yun yung ginagawa ko, nagmi-mint ako ng NFT dito kay Monster Combat. So nilalaro ko pa rin palagi 'tong si Monster Combat. So double check niyo rin 'no, kung okey sa inyo 'tong game na 'to. So si Gradient nga pala, waiting pa rin naman ako dito. Wala pa yung TGE para kay Gradient, although si NodePay nag-TGE na. Yung nag-TGE siya umabot ng ₱17. Sa group natin nakita natin maraming pumaldo kasi ₱17 yung malaki-laki, okey, yung naging farm natin kay NodePay. So hopefully dito kay Gradient tumaas din yung positioning nung, play to earn na 'to, okey? So ayun yung mga ine-expect natin for this one 'no? And then nag-Telegram si Joe Gaming. Joe Gaming, mamaya na kita sasagutin sa iyong sa Telegram 'no. So, tapusin muna natin 'tong mga 'to. So, speaking of minting nga pala 'no, right now kasi may pinapa-mint tayo na Michael Jordan 'no. Ito. So, nasaan na ba 'yan? 'Yan, nakikita niyo ba? 'Yan. So, si Michael Jordan na 1992, 'yan, ipapa-PSA ko kasi 'to 'no. So, tignan niyo muna. So, papa-mint din natin 'to sa PSA. So, 1992 'yan. Yeah, so hopefully maging mataas yung rating nito 'pag pina-mint and then bakit ko pinakita yung buhok game, hindi lang play to earn 'yan. Kasi gusto kong pag-giveaway din 'yan kasi nga, wala lang parang gusto ko lang mag-alis pa ng mga ibang cards kasi marami pa naman akong cards dito ng NBA, Pokemon, Minecraft. Nagko-collect din kasi ako niyan and then previously meron tayong na-out na magandang Minecraft card na nagkakahalaga ng $7,000. Yes, napakasimple lang, $7,000 po 'yan. Hindi pa po hindi pa po 'yan na hindi pa po 'to napapa-grade pero kahit hindi siya graded, malaki yung presyo nung Minecraft card na 'yan. So, yun. So, nagko-collect din po ako niyan. Bukod sa mga NFT o yung digital na mga cards, in real life din kasi mahilig din tayong mag-open 'no, ng mga cards na ganyan. So, bukod diyan, yes, namimigay tayo. So, yung Jordan ko, so pinakita ko na 'yan, papa-mint natin 'to, okey? 'Pag na-mint na 'yan, 'pag na-mint 'yan, 1992 upper deck. Or 'pag na-graded na 'yan, papa-giveaways ko 'yan sa community natin. So, make sure na kasama ko kayo do'n sa community natin 'no. So, yun na lang siguro yung konting makasama ko kayo sa community, 'pag nagla-live tayo makasama ko kayo, masaya na ako diyan 'no. So again, yung mga winner ni Wiz Woods, Buhok Gaming, i-post mo na. Okey, po-post ko po mamaya sa group natin yun 'no. At sa mga viewers natin, maraming salamat kasi nagugutom na ako, 8:00 na. Siguro, tomorrow mag-live ulit tayo. Itong live naman natin ire-re-upload ko 'to as a content 'no, para makita nung mga hindi nakapanood for 2 days. Teka lang. Yan. So guys, always remember, again, pasensya na kayo sa background ha. Medyo nag-aayos ako ng studio ko ngayon ha. Always remember, Book Gaming Love. Love yun. See you again in my next video. Salamat. Maraming salamat. Thank you.